mabisa umanong pangontra sa mga aswang. Hindi niya tinigilan ang ginawang pagsunog sa kanyang tsinelas hanggat naririnig at nararamdaman pa niya ang mga ito. Hanggang sa marinig nila ang malakas na boses ng isa na nasa labas at halatang galit na galit ito. Makalipas ang ilang minuto ay napansin nilang nawala na rin ang mga aswang, kung kaya napanatag na rin sila. Pero hindi na nila nagawang matulog pa ng mga sandaling iyon. Minabuti nilang manatiling gising at magmatsyag. Nag-aalala kasi sila na baka bumalik pa ang mga aswang. Nang sumunod na araw, ng mga bandang pasado 9:00 na ng umaga, habang nagbabayo silang magkakapatid ng palay, ay may dumating na isa nilang kanayon. Humihingal ito at nagmamadali. Parang pinagsaklupan silang magkakapatid ng langit at lupa nang ibalita nito sa kanila na pinatay ang kanilang mga magulang nang tuwi nilang si Kadyo kasama ng mga anak nito. Kitang-kita daw niya kung paano nilang tinambangan at pinagtataga. At hindi lang umano doon natapos iyon. Kinain pa umano ng mga ito ang ilang bahagi ng kanilang katawan bago hinila ang bangkay ng kanilang mga magulang na sa palagay niya ay dadalhin sa kanilang bahay. Mabilis na pumasok si Berting sa loob ng kanilang tahanan at nagsukbit ng itak. Pero inawat siya ni Mang Ador na kumpare ng tatay niya at matalik na kaibigan. Pinayuhan siya nito na magpunta na lang sila sa barangay at magsumbong sa kinauukulan. Sinabi nito sa kanya na mapapahamak lang rin siya kung susugod siya doon sa bahay ng kanyang tiyuhin. Nakinig naman si Berting at iyon nga ang kanilang ginawa. Sinamahan naman siya ni Mang Ador hanggang sa may dumating na mga pulis. Kasama mismo ng mga ito ang kanilang commander na kilala din sa kanilang bayan. Sumama sila sa kanila at nang marating nila ang bahay ng kanyang tiyuhin ay nakasarado lahat ang pinto, maging ang mga bintana. Nagsimulang tumawag at magsalita ang hepe ng mga pulis na kilala sa bansag na Commander Galang. Tinawag niya si Kadyo at mga anak nito at pilit niyang pinapalabas. Pero nagmatigas ang mga ito. Kinumbinsi sila ng commander na sumuko na lang, pero hindi sumasagot at nanatili lamang tahimik na nasa loob ng kanilang pamamahay. Nang maubos na ang pasensya ng hepe, ay binalaan na niya ang mga ito na kapag hindi pa lumabas ay kanila na silang pauulanan ng bala. Pero bigla silang nagulat nang biglang lumabas ang mga ito na may mga hawak ng itak at sinugod sila. Pinaputukan nila sila, pero nagawa pa rin marating ang kanilang kinaroroonan at naiwas-iwas ang kanilang mga itak. Duguan kaagad ang tatlo sa mga pulis. Naubos na ang mga bala sa kanilang baril na revolver ay wala pa rin bumabagsak sa mga ito. Nakakuha naman ng magandang pagkakataon si Berting at kanyang inundayan na hawak ng itak ang isa sa kanyang mga pinsan. Halos maputol ang kanang braso nito ng tamaan. Nagulat ang iba pa niyang mga pinsan at tiyuhin. Hinugot na rin ni Commander Galang ang dala ng itak.
Habang ang mga kasamahan niya, kahit duguan, ay dumampot ng bato at pinukol ang mga ito. Hanggang sa sumuko na sila nang hindi na nila kayanin ang sakit ng mga batong tumatama sa kanila. At nakita pa nilang susugurin na sila ng Hepe at ni Berting gamit ang matatalas nilang mga itak. Matapos na sumuko si Kadyo at mga anak nitong lalaki, ay nakita nila sa loob ng bahay ang katawan ng kanilang mga magulang na wala ng buhay. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga ito. Nung huli, ay nalaman nilang sumabi pala sa isang grupo ng kulto ang kanilang mga kaanak. At pinaniniwalaan ng marami na ito ay samahan ng mga aswang. Nakita nila ang bangis ng kanilang kaanak, maging yung abilidad na taglay ng mga ito. Mayroon silang pananggalang, lalo na sa mga armas na gawa ng tao. Kung kaya nga nagkalat yung mga yuping bala sa bakuran nila Kadyo. Pero naalala kasi ni Berting yung sabi ng kanyang ama at lolo. Kung kaya, itinaga niya muna sa lupa ang kanyang itak. Kaya tinaplan ang pinsan niya